Hi mga mama, welcome back to my channel. So today's video, andito ako kay Trisha. Tambay tayo dito and yan, nagkakape kami. Update lang kasi nakakaloka. Galing kasi akong video kanina kasi late ko nang na-realize na nagpagawa pala ako ng ATM card. Diba kasi nawala ATM card ko. Tapos nagpagawa ako, nagbayad pa ako 500 pesos noon. Naalala ko lang, nagpagawa pala ako ng ATM. So, wait lang, baka may port natin makita dito. So, ayan, nakuha ko na yung video card ko. And I'm so happy. Nakakaloka, isang buwan na to nandoon. Ngayon ko lang kinuha, ewan ko ba, kasi hindi ko rin makailangan ng ATM card talaga. Hindi ko rin ako bakit pa ako nagpagawa nito. Kasi kapag nag-withdraw ako, QR code din naman. Pero actually, maganda rin naman to kasi may mga ibang ATM na walang QR code. Oh my God, so happy. May card na ulit ako. Hindi ko na to pwedeng walain kasi mahal magpagawa ng ATM card, 500 pesos. Tapos another 150 pesos sa card. Yung 500 kasi, yung paper yun kapag magpapa-affidavit of loss ka. Yung tatak sa lawyer, diba? Ang gastos. Kaya I'll make sure na hindi ko na ito mawawala. Tapos, yun din pala, may good news ako sa inyo kasi, ay, good news ba sa inyo? Or sa akin na? Kasi, wala naman akong kwento sa buhay niyo. Charot. Sabihin ko ba kung bakit masaya ako ngayon or may good news? Hindi. Sabihin ko kasi kailangan ko rin pala ng ano nyo, ng inyong opinion or idea nyo about this. Kasi, na-approve ako sa sa credit card ng BDO kasi nag-apply ako nakaraan, tinaray ko lang, tapos na-approve ako kasi yung BDO card ko, which is ito, 6 years na kasi akong user nila, dito kasi pumapasok yung sahod ko sa YouTube. So yun, maganda yung record ko kasi every month may papasok sa aking revenue, may papasok sa card ko. So, wala na sumasahod na ako sa YouTube, sa video ko talaga nagamit, sa video talaga papasok yung sahod ko. Tapos yun na nga, di ba nag-apply ako ng credit card? Pag-apply ko ng credit card, na-approve na ako. Parang mga 3 days or 2 days na-approve agad ako. Eto na. Kasi bago mo ma-activate yung credit card mo, kailangan mo muna makuha yung physical card mo. And then, yung nakalagay kasi na information sa akin, is sa Kaingin pa yung address. So, yung credit card ko is on the way sa Kaingin. So, paano yun mga mama? Anong best way kong gawin para makuha ko yung yung credit card ko kasi wala naman ako sa Kaingin. Dito na ako sa Las Piñas. Paano kaya mga mama? Comment down below kung anong best way para makuha ko yung credit card. Kasi hindi ko ma-activate yung credit card ko kapag hindi ko pa nare-receive yung mismong card ko. Kaya ayun, bago ko siya ma-activate, kailangan ko muna ma-receive. So, nagigas nyo naman siguro, no? So, yun lang yung concern ko. Paano ko ma-receive yung aking credit card? Paano ko siya matatanggap? Wala na ako sa Kaingin. Anong best way? Comment down below nga mama. Lalo na sa may mga credit credit card dyan. Kasi hindi ko nag-alam kung paano ko ma-receive yung aking credit card. Kasi hindi na ako taga-Kaingin. Di ba paulit ako? So yun lang ba? Nakita kasi lang sa ating next clip kasi I'm going home na. Yun lang mga mama. Bye. I love you. So ayan. Galing for... Ayan. Thank you Trisha sa libre. Manager. So, thank you Trisha sa libre. Grabe yung Trisha. Napakabait. Super bait. Sorry kung lasing-lasing kami kasi libre kami ni Trisha. Okay. Saan tayo nag-birth Trisha? Kasi, oo, Didi. Kasi si Trisha mag-birthday na siya. So, early celebration. Thank you Trisha. I love you. I'm so happy to meet you all guys. Let's go. Wala si Ellie kasi si Ellie is nasa Cavite kasama ang pamilya niya. So, baka sa next vlog. Sorry kung amat-amat ako kasi lasing na ako. Pero I love you guys. See you na sa next clip. Bye. Update lang mga mama. Tayo ay pupunta ng bangko. Naipag-isipan ko na bakit ko pa itatanong sa inyo kung pwede naman ako na pumunta doon. Meron kasi dito sa malapit na BDO. Isang tricycle lang. So, hindi lang magtatanong kung paano ko pwedeng makuha yung aking credit card. Wala naman akong agenda today. Yun lang yung plan ko. Then, baka mamaya magkita kami ng mga GB girls. I don't know. Pero plan ko, after ko punta ng bangko, magpapa-pedicure ako kasi meron kaming gala. May out of town kami ng GB girls. Then, yun, bibili ng kape. Ganito lang yung buhay ko kapag wala akong ginagawa sa buhay. Pero, ayan, let's get ready. Get ready with me. Meron akong Sola here. Ayan, nakabili na ako ng Sola. This is my first time na makagamit ako nito. So, let's try kung maganda siya. Meron akong pimples here. Actually, meron akong acne. So, I'm hoping na sana mawala siya. Pero, wait lang, bago pala ako maglagay niya. Kita ba yung dibdib ko dyan?
Bago ako maglagay, yan, maglagay muna ako ng serum. Baka kasi feel ko kapag naglagay agad ako ng sunscreen ba to, baka hindi siya maging maganda. So, maglagay lang tayo ng onte. And chika-chikahan. By the way pala, kahapon, nag-bar kami ng mga GB girls. Kasi si Trisha, nanglibre siya. Nanglibre siya kasi malapit na yung birthday niya. So, early celebration. Ilaalin niyo pagbabar namin. And wag niyo ko ibabash mga mama kung nagbabar ako. Kasi ngayon lang ulit ako nagbabar. Hindi ako nagbabar, alam niyo yan. Hindi ako nagbabar kapag puro Pilipino. Pero ngayon, enjoy ko naman siya. Baka ibash niyo ako na palabar na ako. Porket meron ako ibang kaibigan. Naging palabar na ako. Nako, ngayon lang ako nakapag-bar. Tsaka, masaya naman ako sa mga ginagawa ko kapag nagbabar ako. And don't send any hate sa mga GB girls kasi masaya ako pagkasama sila. Kung tatanungin niyo ako, pipiliin ko kayo or sila. Syempre kayo. Sorry kung ako tumitingin dito kasi dito yung salamin. May salamin pa ako itong maliit eh. Alayo kasi ng salamin, hindi ko makita yung mukha ko talaga. Malabo din kasi mata ko eh, pag malayuan yung ano. Diba? Sabi ko mo, may mga buhok-buhok na nahalo na sa mukha ko, hayop. Share ko lang mga mama, feel ko pumapayat ako kasi meron akong short hair na before sobrang sikip sa akin. Sinukat ko kanina kasi naghanap ako ng mga short kasi nga aalis kami. Nagtingin-tingin ako, may nakita ko ditong short. Ala, kasya sa akin. Nagulat ako na, bakit biglang kumasya to? So, nararamdaman ko pumapayat ako. And comment down below mga mama kung napapasin nyo rin bang pumapayat ako. Kasi ako feel ko talaga pumapayat talaga. Lalo na sa face kasi nagpa-jotox ako sa mukha eh. So feel ko talaga yung mukha ko talaga liliit. Feel ko okay na siya. Ang init pala ngayon, grabe. Ibang level ang init ngayon, nakakaloka. Nakaraan sobrang lamig. Ngayon, ang OA ng init. Diyos ko po, may bawi talaga tong mga ginagawa sa atin eh. Pag naramdaman yung malamig sa Pilipinas, naku, enjoy nyo na. Kasi, hindi yan tatagal. Bakit ganun naman siya? Parang ang tawag nun, ayun o, ayun, ano siya, mabasa, watery, ayun, watery siya. Oh my God, not watery. In-expect ko para siyang foundation. Pero okay din yung watery kasi, pag watery, madalis lang siyang i-blend. Tingnan natin kung matatakpan niya tong aking dark spot here. Gusto ko lang din sabihin, and I don't know if this is the right time, pero parang pick ko, ito na rin talaga yon. Kasi, alam niyo mga mama, ang daming nagko-comment sa vlog ko na kailan daw ako babalik ng Cavite. Ito pa, since okay na daw si Aye kay, ayoko kasi bagitin yung pangalan niya. So, ano lang, ex-friend. Okay na si ex-friend kay Aye. Ako di ba magiging okay na rin kay ex-friend. Ang dami niya nagko-comment sa vlog ko mga mama na ang ginawa ko na lang para hindi ko siya mabasa at ma-hide-hide is pumunta na talaga ako sa settings na YouTube tapos binala ko yung ganung words para every time na i-comment siya sa akin, hindi na siya mag-a-appear sa comment section. Kasi ayoko na yung kada mag-upload ako ng vlog tapos mag-check ko ng mga comments, mababasa ko yung gano'n na, Mama, kailan ka babalik ng Cavite? Kailan ka makikipag-ayos kay ganyan? Kaya ba hindi ka pupunta ng Cavite kasi andun na siya? Ganun-ganon. Madami ako nababasa mga ganyang comments. Kaya ang ginawa ko talaga para hindi ko na siya mabasa is binala ko yung name, mga ganon. Basta ayoko lang nakabasa ng mga ganong comments. And this time, gusto ko na siya sagutin kung handa ba ako makipag-ayos sa kanya, or kailan ako mabalik ng Cavite, or bakit di ba ako mabalik ng Cavite dahil sa kanya. First, the reason why kaya hindi ako mabalik ng Cavite or wala ako sa Cavite kasi na-enjoy ko talaga dito sa Las Piñas, dito sa amin, dito sa Metro Manila. Kasi sa Cavite, bagot talaga. Like ko sinasabi sa vlog ko na nababagot ako sa Cavite and alam niya nila Madam Aiba, nila Aye, even sila GM, si Darla, na hindi ko talaga buhay sa Cavite. Hindi ko talaga trip. Ayoko talaga ng kapag alas 10 pa lang, wala ng tao. Tsaka basta, alam nyo naman yan, hindi ko na daw to-explain. Basta ayoko sa Cavite. Pag napunta talaga ako sa Las Piñas, tapos babalik ako ng Cavite, ayoko na kasi gusto ko talaga dito. May mga times kapag nasa Cavite ako, na homesick ako, na gusto ko umuwi sa Las Piñas, gusto ko makita yung sila mama, gusto ko makita yung pamangkin ko, gusto ko magkape ng madaling araw, gano'n. Kasi sa Cavite, meron naman mga kapihan na madaling araw, pero ang lalayo. Kapag madaling araw kasi mahirap nang bumiyahe doon. Not unlike kapag nandito ako sa Manila, ang dali-dali lang. And hindi reason nang hindi pagpunta ko doon sa Cavite, sa doon na siya. Hindi po yun. Siguro na timingan lang talaga, na ganun talaga, na simulang umalis ako ng Cavite, isa doon siya. And kung magkikita naman kami, okay lang naman. Pero, hindi na din kasi. Parang ayoko na din kasi. Hindi naman sa ayoko siya makita. Parang, I don't know kung ano yung tamang words. Pero kasi,
um, if willing ba akong makipag-ayos sa kanya or makipagbate, parang feel ko hindi na. It just that, ayoko na. Ayun lang. Hindi ko alam kung ano ba yung tamang word, paano siya i-elaborate. Pero, ayun, ayoko na. Mm. Ang dami na rin kasi nagtatanong sa kanya kung magiging okay ba ako sa kanya. Ako kasi ayoko na eh. Parang okay naman na ako eh. Parang wala naman akong hinanakit, wala naman akong galit, wala na akong tampo. Wala na. I'm all good 101% mga mama. And if she's watching this vlog, I wish her nothing but success. Hindi naman ako yung tipo ng tao na kahit na hindi na tayo magkaibigan is i-wish ko na sa naging miserable buhay mo. Hindi ganon. I-wish ko na sana maging successful ka, mangyari lahat ng mga gusto mong mangyari, good health. Siyempre, kasi itong tao naman na to, naging mabuting tao din naman sa akin to. Kilala ko naman itong tao na to, so bakit pa ako mag-wish ng mga bagay na ikasasama niya, di ba? So, ayun lang. May mga bagay talaga sa buhay natin na yung mga nakakasama natin is hindi natin makakasama. Nung bata ako, hindi ko yung nagigets na gusto ko madami akong kaibigan. Ngayon, pag tumatanda ka, ma-realize mo na, ay, hindi pala ganun talaga, no? Na parang, hindi lahat ng mga nakakasama mo is makakasama mo pa rin talaga. And sa mga malulungkot dyan, sorry, yun lang masasabi ko, sorry. Pero syempre, priority ko pa rin yung aking mental health, yung aking peace of mind. Kung anong makakabuti sa akin, yun talaga yung uunahin ko. Hindi ko uunahin yung ipon ng iba na, makipabati ka, kasi nga kami, ganyan-ganyan. Hindi naman ako kayo. Magkaiba naman tayo ng sitwasyon. So, ayun lang. Nabago tuloy yung mood ko. Parang ayaw ka na pumunta ng bako. Parang gusto ko na lang magkape at mag-chillax-chillax. Kasi kaso, I'm gonna see you na lang later. Nabago yung mood ko. Diyos ko po. Parang hindi ko ito nagustuhan. Pero ang ganda ko pa din, oh. Update lang. Kakauwi ko lang. Actually, ko lang pala kakauwi. Kanina pa ako nakauwi sa bahay. And pagka-uwi ko, tulog agad ako. Wala pa akong dinner. Ngayon pala ako magdi-dinner. Ang dinner natin is maling. Ayan. Alam niyo, meron pa pala neto. Nagulat ako kasi, di ba sabi face out na daw yan kasi ano daw yan, parang may something daw. Dahil daw sa market pa naman siya. So, fake ko pwede naman. Nakakaloka kasi after pupunta ng bangko, bumili ako ng kape. Tapos, nagpa-pedicure ako sa paa kasi meron kaming alis ng mga GB girls. Meron kaming out of town. So, nagpalinis ako ng paa. Tapos, doon ko naramdaman yung antok. Tapos, bini-wish ko na sana matapos na yung paglilinis ng paa kasi gusto ko nang umuwi, makahiga at makatulog talaga. Tapos yun, natapos naman yung yung pagpe-pedicure sa paa ko. Ang daming dry skin, ang lala. Sabi ko dito, natulog agad ako. Tapos ngayon ako nagising. Ang oras na po ngayon is mga alas 3 na. Tapos di ako nakapag-dinner, nakapagkape lang ako the whole day. So ito yung first meal ko. Nakakaloka kasi recently mga mama, hindi na ako nakakaramdam ng gutom. Hindi ko alam kung tama pa ba to. Parang kaya ko na kumain mama ng isang araw. Actually, nagagawa ko nga siya. Isang araw ako walang kain. Tapos, kakain na lang ako mga after 25 hours na walang kain or 26 hours. Ganun nararamdaman ko. Pero, pag magkakasama naman kami ng mga GB girls, napapakain naman ako. Pero, hindi ganun kadami. Bit ko lang din na, sabi sa akin ng bako ko, pwede ko naman daw tawagan yung yung magdi-deliver ng credit card. Tapos, ang sabi sa akin, yun nga, ang gulo ko mag-explain. Sorry, kakagising ko lang kasi wala pa ako sa tuliro para magkwento. Pero wait lang, saglit lang. I-flip ko lang to kasi baka masunog. Nakakwento ko. Binigyan nila ako ng landline number. Tapos yun daw yung tawagan ko. Tapos i-request ko na lang daw na i-deliver yung credit card kung saan ako nagpagawa. Sabihin ko na daw yung branch. So ayun, tatawagan ko na lang mamaya kasi hindi naman pwede ngayon kasi nga wala yun. Tulog yung magdi-deliver. Good morning. Nakakaloka. Ang haba na ng hair transplant ko. Lais ra. Isa din ako sa out of town naming GB girls. So, kung alam nyo na yan, huwag nyo nang i-comment. Kasi sinasabi ko yun sa live ko, sa mga live ko sa TikTok, sinasabi ko yun, may out of town kaming GB girls, ganyan-ganyan. Tapos yun, matutuloy na. Oh my God! First out of town ng GB girls. Marami pa kayo pinaplano puntahan. Pero, syempre, ang goal muna namin is mangyari muna itong gusto namin puntahan din. Pag nangyari, doon yung magpaplano ulit. Ayan. Gusto ko ganito. Or toasted pa. Or pick ko wag i-toasted. Kasi pag toasted, parang masyado na siyang malutong. Or I don't know. Parang gusto ko na, bahala na nga. Pero ano bang masarap pag mga geto? Toasted or yung sakto lang. Yung parang medium rare. Charot. Medium rare ka pa. Barik na naman ulam mo.
ganito lang yung luto natin. Hindi ko alam kung lulutuin ko lahat. Kasi lutuin ko na. Kasi mga pamangkin ko kakain din mamayang almusal. Parang adamot ko naman kung lulutuin ko lang yung sarili ko. I'm gonna eat 3 pieces lang. Kasi, you know, I'm on a diet. Ayoko kumain ng madami kasi may outing kami. Ayoko na bloated ang aking tummy. So, kuha ko ng kanin din. Kain tayo habang nagluluto tayo ng manage. Masarap. Oh my God, na-miss ko to. Makakain na ulit ako. Tagal ko na hindi nakakain ng maling. Meron tayo dito, Mang Tomas. Ang kati ng ilong ko, nakakainis. Buti na lang meron kami dito, Mang Tomas. Add ko na rin para sa vlog ko na to habang nakain tayo. Please, pray for Jessica. Grabe, ang hirap na pinagdadaan ni Ate Jessica mo ngayon. Hindi ko tinatawag si Jessica as Jessica. Tinatawag ko siya Poch. So, please pray for Pochi. Kasi, kailangan niya ng prayer. Wala akong idea about sa CKD, mga mama, sorry. Pero, nalaman ko lang yan kasi, yung napanood ko yung vlog niya. So, please pray for Jessica. Mahirap yung ganyan. Wala man akong idea about CKD, pero, please pray for Jessica. And Jessica and I were good. Okay kami ni Jessica, guys. Hindi man kami nagkikita. Pero we're good. Na I always pray na okay siya. Hindi dapat ako kain ngayon. Kasi di man ako nagugutom. Pero parang mali naman kung hindi ako kakain, di ba? O kata paano, maganda pa rin na kumakain tayo kasi hindi tayo gutom. Basta wag lang yung OA na dami. Diba amat pa madaling araw ko kumakain? Nainggit kayo. Thank you Lord for the food. Sarap ng maling. Tapos merong Mang Tomas na maanghang. Like, thank you Lord.